worship our living God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, oh God. Yes, oh Lord. We exalt your name in this place, our Father, oh God. You're worthy to be praised. You are the King of kings and the Lord of lords. Wala kang posible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang hari ng mga hari, oh God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, Holy Spirit, you are welcome in this place, oh God. Hallelujah, 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 Jesus, oh God. The glory of our Father, oh God. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, sa oras po ito, ang ngalan mo lamang siya namin itinataas sa lugarin ito, Panginoon, O Lord. Hallelujah, Jesus. And as we come into your presence, our Father, O God, we continue to bow down before thee, O Lord. Hallelujah, Jesus. Katulad ng aming inawi, Panginoon, likhain mo kami ng isang pusong dalisay, Panginoon. Lord, create us a clean heart and renew the right spirit within us. Patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan, O God. Lord, hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa pagpapatawad sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, ang panambahan dito sa Golden Hills, O God. Lord, tinataas namin sa iyo ang iyong gawain, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, samahan mo kami, Panginoon, with the programmer of our Father, O God, as we welcome your Holy Spirit to be in our midst, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah, O God. And as one church, Panginoon, patuloy namin idinadalangin at tinudulog sa iyo, O God, ang aming bansang Pilipinas. Lord, salamat po, Panginoon. Truly, O Lord, you have hallelujah, a holy promise in our country, O God. Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat ng taong niluklok mo sa gobyerno, O God. Use them, Panginoon, upang ngayong nais lamang ang maganap sa aming bansang Pilipinas. Lord, bless our President Bongbong Marcos, O God. Lahat ng government official, Panginoon, sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, Panginoon. Lord, give them wisdom and knowledge, O God, na sa iyo lamang nagmumula, Panginoon. Lord, salamat po, O God, even, O God, the River of God Church, Panginoon, Galleria, sa pumumuno ng aming Bishop Chito Sanchez and Pastora Rachel. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ng mag-asawang itong patuloy mong ginagamit, Panginoon. Bless their lives, bless their family, Abba Father, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus, O God. At lahat, Panginoon, na affiliated churches ng River of God, Panginoon. Lord, salamat po, Abba Father, O God, for your divine blessing, Abba Father, sa bawat isa sa amin, O God. Higit sa lahat, Panginoon, the ROG Marilao, Panginoon. Hallelujah, O God. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay na aming head pastor, Pastora LB, O God. Continue to bless her spiritually, physically, emotionally, Panginoon, O God. Magampanan niya ang mga bagay na nais mo ipagawa sa kanya, O God. Lord, bless, O Lord, the churches of ROG Marilao, Golden Hills, Green Fork, San Isidro, and Sitio Suha, at ang bagong gumaot, Panginoon. Lord, hallelujah, mga churches na to ay nabuo dahil sa pagmamahal mo, Panginoon, sa mga mamamayan ng Bulacan, Panginoon. Use ROG, Panginoon, to spread your words, our Father, O God, and make disciples, O Lord. Salamat po, O God. It is indeed a privilege to serve you in this ministry, our Father, O God. Hallelujah, hallelujah. Kararabashik, karabahay, shandalalagyan. Hallelujah, Jesus. At sa oras po ito, Panginoon, itinataas namin sa iyo yung gawain, O Lord, dito sa Golden Hills, Panginoon. Lord, sa gagamitin mo na maghayag ng salita kay Pastora Raquel, ngayon pa lamang, O Lord, hallelujah, Jesus.
pray, O Lord, hallelujah, mula simula ng katapusan. Ang alam mo lamang siyang may taas sa aming kalagitnaan, O Lord, as we continue to cancel all the works and the wiles of the devil in this place, in Jesus' name, in Jesus' name. Oh, hallelujah, Jesus, let your Holy Spirit be in our midst, our Father, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Oras po ikaw kayo ng aming nabalik na pagkakas sa pagkunin ko sa salamat. Sa pangalan ng pagkunan ng Jesus. Amen. Yes, Lord. Praise God, praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes,
nakikipag-usap ako kay Lord. Sabi ko kay Lord, bakit kaya Lord? Parang hindi ako napapagod. Yung iba naiinis na sa akin. Lalo na yung kasama ko sa bahay. Hindi na raw ako napapagod, kanina daw ako charts. Kaya sabi ko kay Lord, bakit nga ba? Bakit nga ba, Panginoon, pinupuri kita? Hindi nga kita nakikita eh. Na hindi kita nahahawakan. Alam niyo po, binalik ni Lord sa akin yung tanong ko. Bakit nga ba, anak, pinupuri mo ako? At dahil sa conversation na iyon, nabuo ang awitin na ito. Awitin na galing sa puso. Bakit nga ba? Kapatid, kung yan po ang tanong mo sa sarili mo ngayon, Lord, ang daming wala. Meron akong sakit at karamdaman. Ang daming problema. Bakit nga ba, Lord? Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos, hindi ba natin siya nakikita? Ngunit lagi natin siyang kasama. Kasama natin siya. Nasa puso lamang natin siya. Kaya sa umagang ito, ibigay mo naman yung pinaka-the best para kay Lord. Dahil ang Diyos, kapatid, nakadipa ang kanyang kamay. Handa kanyang yakapin sa iyong pagbalik loob. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sinasamba kita. Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit di nasasalamatan? Minsan ba,
katabi niyo na sabihin mo, mahal ka ng mahal. Sige po, batiin natin yung katabi natin para nakikipag-banding tayo at the same time sa ating mga kapatid sa Panginoon. Mahal. Magandang umaga po muli sa ating lahat, lalong-lalo na po ang mga nasa online. Mamayang gabi po ang service na ito ay matutunghayan ninyo. Sana po makasama namin kayo, mga nag-online, hanggang sa dulo ng recorded service na ito. Amen! Palakpakan po muna natin ang Diyos. Yung malakas na palakpak para sa hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakapahinga na po ba tayo? Meron po tayong konting aberya. Hindi po gumagana ang ating TV, kaya kung meron po kayong dalang Bible, magtungo na po tayo sa ating pong Word of God. So, dala po ninyo ang yung Bible. Ang ating pong teksto ay matatagpuan. Hindi yung mga cellphone kayo, may mga, ayan na ba na? Kanina na nananalangin ako sa likod ko. Huwag mo hayaan na matapos ang service na ito, na hindi ma-display sa TV ang mga salita. Glory to God. Answer prayer, God. Amen? Amen. Ganun kabilis si Lord. Amen. Tumugon sa panalangin. At kanina lang nalulungkot ako doon sa likod kasi kumakanta sila, hindi sila makasabay kasi nga wala yung lyrics. Pero ngayon, babawi si Lord. No? Babawi si Lord sa Word of God. Amen. So tayo po ay tumayo na. Bilang paggalang po sa salita ng Diyos na ibababa ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan, sabay-sabay po tayong magbasa. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Mateo, Kabanatang 4, mga talatang 1 hanggang 11. Ito po ay kaapat na serye na tinatalakay po natin, spiritual warfare. Okay, so sabay-sabay po tayo sa salin po ito ng Magandang Balita Biblia, talatang 4. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng diablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa tuluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubidin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan." Ngunit, sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng diablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Pagkatapos, iniwan na siya ng diablo, dumating naman ang mga anghel, at siya'y pinaglingkuran nila. Salamat po, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita. Tayo po yung buko, tayo po pumikit at manalangin. Amang Diyos, makapangyarihan, mapagmahal, matapat sa lahat. Salamat po sa umagang ito, Lord, na kami po ay nagkakatipon-tipon muli, Lord, upang kami matuto sa iyo sa umagang ito. Banal na Santong Espiritu, ikaw ang magturo sa amin. Ikaw ang maging tagapagturo. Ikaw ang magitna sa aming lahat. Deal with us, Lord, individually, na nawa po, ikaw po ang magministeryo sa amin ayon sa aming mga iba't ibang kalagayan.
Gamitin mo po, Lord, ang iyong lingkod upang maghayag lamang ng katotohanan mula sa iyong salita. Lord, liwanagin mo, bigyan mo ng kapangyarihan at bigyan mo ng kaayusan, Panginoon Diyos, ang pagbababa ng salita ng Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat nakakarinig ng iyong salita sa umaga nito. Patuloy na mabuhay ang iyong mga salita sa kanilang kaloob-looban. Magsilbi itong lakas. Magsilbi ito, Lord, na pagkain ng aming mga nanlulupaypay na Espiritu. Dalangin ko po, O God, na ang katotohanan lamang ang makapangyari sa lahat ng ito. Dalangin ko po ito sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Lahat po ay magsabi na, Amen, Amen, at Amen. Tayo po ay makakapuna. Amen. Kung inyo pong nasusundan ang ating pagtalakay ng spiritual warfare, na linggo-linggo po ito po ang aking topic. Nag-umpisa po tayo kung saan diniscuss po natin, tinalakay po natin ang dalawang naglalabang kaharian. Okay, yung natural at spiritual realm, ang spiritual kingdom, dalawang uri ng spiritual kingdom, ang kingdom ng Panginoon at ang kingdom ni Satanas. Sabi po doon sa unang serye, nireviewin lang po natin, lagi po tayong naka-engage sa isang labanang espiritual. Na dapat po, dahil araw-araw tayo na nakikibaka laban sa puwersa ng kasamaan, sa puwersa ng diablo, dapat po tayo ay nag-take ng offense, hindi lamang defense. Ibig sabihin, gumagawa tayo ng kaparaanan upang tayo mag-advance sa kingdom ng Panginoon. Ikalawang serye po, inilahad po natin, kaya dala-dala ko po yung mga pinag-aralan natin ng mga nakaraan. Sa ikalawang serye po, pinag-aralan natin yung spiritual forces of evil. Inisa-isa po natin yung mga kapanalig ng diablo. Ano-ano uri ng mga demonyo meron. Lahat naman po ito ay lalang din ng ating Panginoon. Amen? Sabi natin, walang nalikha liban sa kapangyarihang taglay ng Panginoon na likhain ang lahat ng bagay. Pangatlong serye po, kung pinag-aralan po natin ang spiritual forces of evil, ay ikatlong serye po, ito po yung spiritual forces of good. Ito naman po yung mga inisa-isa natin, yung mga kapanalig natin. Amen? Tatandaan niyo ba kung sino mga kakampi natin? Amen. Amen. No? So, mula dito, magpapatuloy natin yung ating pinag-aaralan sa spiritual warfare. Medyo mahaba-haba pa po itong serye na ito sapagkat tutungo po tayo kung saan magdadalo na tayo ng ating mga kalasag. Gagamit na tayo ng mga kalasag natin. Panlaban po sa mga pwersa ng ating kalaban. Salamat po sa Harvest Time International Institute na siya pong ginagamit nating reference sa pag-aaral natin sa setting ito. So, hindi ko po yun tinatanggi na kailangan po natin ng mga babasahin at aralin para lalo tayong matuto sa ating buhay espiritual. So, ngayon pong umagang ito, pag-aaralan naman natin yung strategiya ng kalaban. Para makalaban tayo, dapat aware tayo, alam natin yung strategy na ginagawa ng ating kalaban. Sino ba ating kalaban? Sino kalaban natin? Siyempre, si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Sa pag-aaral natin ngayong umagang ito, ilalantad natin ang mga strategiya ng kalaban natin si Satanas. Pagkatapos dito, isusunod naman natin yung battle plan naman ng ating Panginoon. Pero hindi ngayon, sa susunod na pagkakataon ulit. So, yung strategiya ng Satanas laban sa strategiya ng ating Panginoon. Pagkatapos na natin isusunod dito, yung magagamit natin sa digmaang espiritual na ito. Kaya medyo mahaba-haba pa. Okay? Pero kailangan natin ng patience para tayo ay matuto
para magamit natin ito, no, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, bago po natin puntahan yung battle plan ni Lord para sa atin, tingnan po natin ano ba ang strategiya ng ating kalaban, Diablo. Una po, masasabi natin na may estratehiya ang ating kalaban. Laban sa Diyos, laban sa mga bansa, laban sa mga hindi mananampalataya. Ganon din naman para sa atin. May strategy din ang devil para sa mga believers. So, unahin po natin ang strategiya laban sa Diyos. So, ano nga ba? Paano ba gumalaw ang Diablo sa ating kalagitnaan? Ano ang strategiya ni Satanas laban sa Diyos? Ang strategiya po ng Diablo, no, laban sa ating Diyos is kinukontra niya lahat ng gawain ng Panginoon. Sinasalungat po ng Diablo ang lahat ng mabubuting layunin ng Diyos. Hinahadlangan niya ang programa ng Diyos. Noon pa man, nakita natin na ang kanyang nais, ang nais ni Satanas, maging katulad ng Diyos. Amen? Pinag-aralan natin yung mga 5 I wills ni Satanas. No? I will exalt my throne above the heavens. Diba? Yun, isa yun. Kaya gusto niya atakihin, no, ang mga programa ng Diyos at ang mga layunin ng Diyos. At paano inaatake ng Diablo ang Panginoon? Hindi na kayang atakihin, no, ang ating Diyos. Sabi po sa Santiago, wala po dito yun, Santiago, unang Santiago, unang kabanata, mga talatang 13, 16, huwag sabihin ni numan. No? Kasi ang isang uri po ng pag-atake ng Diablo ay yung panunukso. Dadaanin tayo sa tukso, katulad ng ginawa niya sa ating Panginoong Jesus. No? Tinukso niya ang ating Panginoong Jesus. Sabi po ito sa Santiago, unang kabanata, mga talatang 13 hanggang 16, huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay di maaaring matukso. No? God cannot be tempted with evil. Hindi siya pwedeng matukso. At hindi rin naman niya tinutukso ang kahit na sino. Hindi epekto yan sa ating Panginoong Diyos because God cannot be tempted with evil. Nor God does the tempting. Hindi rin siya nanunukso ng kahit sino. Kaya ang strategy ni Satanas ay kung hindi na kayang tuksohin ng Diyos, gagawin niya ito sa mga kapanalig ng Diyos. So, sa'yo, sa akin, maging sa Panginoong Jesus. Binasa natin kanina yung teksto natin na natatagpuan natin sa Matthew 4. Dito, no? Dahil ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, bumaba sa lupa, 100% human, 100% God, tinukso niya ang Panginoong Jesus. Sino ang nanunukso? The devil. Ang devil ang nag-detent. Siya ang unang-unang nanunukso. Kaya nga ang Panginoong Jesus, tinukso niya dito sa ating teksto. Sa ating tekstong binasa, sino yun? Si Juan po ay binautismuhan ang Panginoong Jesus. Kaya agad-agad, no, ito yung ating binasang teksto. Agad-agad, after ng baptism ng ating Panginoong Jesus, dinala siya ng Diablo, no, upang tuksuhin. Ano sabi dito? Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa tuluktok ng templo, sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay alalayan sa mga bato paamoy, hindi masakit. Alam ng Diablo na pagkatapos ng bautismo ng ating Panginoong Yesus, magsisimula na po ang ministeryo ng ating Panginoong Yesus. Kaya, nais hadlangan
Diyos Anak. Yan ay ang Panginoong Hesus. Kaya nga ba't naroong hikayatin ng Diablo ang Panginoong Hesus na magpatihulog ka? Aalalayan ka ng mga anghel. Pero anong sa tugon ng ating Panginoong Hesus? Huwag mong susubukin ang Panginoong mong Diyos. Nasusulat. Lagi na sinasabi ng Panginoong Hesus, nagpo-quote siya sa Bible. Sabi ng Panginoong Hesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. So, ang strategy ni Satan, laban sa Diyos, hindi makadirektang makatuloy ang Diablo sa Diyos. Wala siyang papalag doon, di ba? Makapangyarihan ng ating Diyos. So, gagamit siya ng mga tao na kapanalin ng Diyos. Pero kung bumigay ang Panginoong Hesus ng mga panahon na yun, ay baka wala tayo ngayon. No? So, glory to God. Laging victorious tayo sa Panginoong Hesus. Amen? Amen. Isa pa pong halimbawa, ano pa po ang strategy ng Diablo sa laban sa ating Diyos? Natatandaan niyo po nang matapos lanangin ng ating Panginoon, si Adan at si Eva. Natuwa ang Panginoon, di ba? Kahit nilikha niya ang isang obra, si Adan at si Eva, na kawangis niya. We are made in the image and likeness of God. So natuwa ang Panginoon. Siyempre, ayaw ng Diablo ito, di ba? Ayaw ng Diablo na masaya ang lahat. Kaya ang sabi ng Diablo, anong ginawa ni Satanas? Pumunta siya doon, kay Eva. At inintay siya na sinabi niya, talaga bang sinabi ng Diyos na bawal kainin itong bunga ng punong kahoy na ito? So, ginawa niya ng doubt sa isip si Eva. So, ninais niyang atakihin ng Diyos sa pamamagitan ni Eva. So, at this time, ang ginamit ni Diablo, hindi rin ng Diyos, si Eva. Sa ating lengguwahe po, para inisin ang Diyos, sisirain ni Satanas ang trick ni Lord. Ang mga kabataan, diba ganyan tayo magsabi? So, kaya nga, tinukso niya si Eva upang magkasala ito. At ito nga ang nangyari. Kaya pumasok ang kasalanan, ito yung tinatawag natin original sin sa ating mundo. Ganyan kumilos ang Diablo, pailalim, no? Hindi tuwiran, hindi diretso, no? Ibang tao ang gagamitin niya. Amen? So, ganun din po, sa ating pong buhay, meron din pong strategiya ang ating kalaban. So, pangalawa po, puntahan naman natin ang strategiya ng Diablo laban sa mga bansa. Strategy against the nations. Meron ding strategy ang devil sa mga bansa. Ang tawag kay Satanas kasi, God of this world. Siya yung tinutukoy po sa Juan, Kabanatang 12, talatang 31, na prinsipe ng mundong ito. Sabi po doon sa Juan 12:31, panahon na upang hatulan ang mundong ito, panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. Ang tinutukoy pong pinuno ng mundong ito, si Satanas. Ang Diablo po ang pinuno ng mundong ito. Kaya nga ba, pwede niyang tuksuhin ang ating Panginoong Hesus sa Mateo 4, sa ating pong teksto. Dinala niya nga yung Panginoong Hesus sa isang napakataas na bundok, kaya nang nabasa natin. Sabi niya ron, narito ang lahat ng kaharian sa daigdig.
Sabi niya kay Jesus, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira ka at sasamba sa akin. Kasi po siya nagmamayari ng mundo. Dito po siya naghahari. Pero, bear in mind, mga kapatid, na darating ang panahon na ang mundong ginagalawan ni Satanas, kiniklaim niya kanya, babawiin niya ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. At maghahari at lahat ng kaharian ito ay magiging kaharian ng ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. So, ganun din po, tinutukso niya ang Panginoong Jesus na lahat ng ito, ibibigay ko sa iyo. No? Yun. Ganon din po ang strategy niya sa mga namumuno sa ating mga bansa. Yung mga leader ng bansa, pinapakita niya sa leader ng mga bansa yung karangyaan ng mundo upang pagnasaan ito ng mga leader na yun. Makamkam ang mga bagay na nagiging dahilan ng pag-aaway-away ng mga bansa sa kapwa bansa. Kaya nga ba kahit tayo, no? May issue tayo sa West Philippine Sea. Di ba? Andun po yung strategiya. No? Basag na basag sa ating harapan. Ang stratehiyang ginagamit ng Diablo, kaya nagkakaroon tayo ng conflict sa China. I believe it is something spiritual, not just physical. Yung issue po natin doon sa West Philippine Sea, hindi lang yan physical, but it's more of a spiritual conflict. Kung naniniwala po kayo, yun po yung magiging daan upang magkagalit-galit, magkaaway-away ang mga bansa. Doon po, yung patuloy mga nag-aangkin doon sa area na yun, nag-aaway-away lahat. Kasama po ng mga kapanalig ng demonyo, inu-influensyahan niyo po yung mga leader na yun. Inu-influensyahan ko nilang pag-iisip na maging diktador, magkaroon ng pagkabahabahagi, maging competitor, maging competitive sa mga kapwa-bansa niya. Naalala ko po kahapon lamang, ang bansang Israel ay nagdeklara ng war, state of war sa kanilang bansa. Narinig ko po yung balita na yun kahapon lamang. Sila po ay niluso ng mga Hamas at marami pong namatay. Yan po ay spiritual death. Ang Diablo po gumagalaw sa area na yun. Yun po yung sinasabing may strategy po ang Diablo pagdating sa mga bansa. Kaya po may giyera na nag-umpisa po sa Israel. Kaya nga po patuloy natin ipanalangin ang mga mamamayan ng Israel, ang mga naghaharing, mga pwersa doon. Kasama na rin po yung mga Palestinian. Pagpanalangin po natin na sila magkasundo at magkaroon ng kapayapaan muli sa dako ng mundo na yun. Amen? So, let's keep on praying for that. Kasi po, yun po ay galaw ng kaaway. Yun po ay galaw ng Diablo. Strategy po yun ng ating kaaway. Amen? Ganon din po naman, yung strategy ng kaaway laban sa mga nation. Isa pong halimbawa ay yung idea ng separation ng church at saka ng state. Hiwalay ang pamumuno sa estado upang hindi magamit po ang godly principles, no? Na gustong gamitin ng iglesia sa ating gobyerno. Sa pamamalakad ng bansa, gusto ng mga political figures natin, hiwalay. Hiwalay ang pamumuno sa gobyerno, hiwalay ang sa iglesia. Isa pong paraan yun ng Diablo para hindi tayo manangan sa kapangyarihan at biyaya ng Panginoon. Pero sabi sa mga awit, 33:12, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Amen? Mapalad po tayo sapagkat ang ating Diyos ay si Yahweh. So, kailangan ni Satanas na gumalaw sa mga gobyerno para
yung strategy niya masunod upang makapaghasik siya ng kasamaan sa mundo. Kailangan niyang gumalaw sa mga gobyerno, sa mga pamahalaan, sa mga bansa para mapigilan din ang paglaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon. Sa akin pong paniniwala, dahil po ako ay pre-trib, ewan ko kung post-trib kayo, naroon po tayo sa kalagayang tayo po ay pupunta na sa panahon ng tribulation period. Sa tribulation period po, si Satanas ang maghahalit sa grupo ng 10 bansa sa pamamagitan ng Antichrist. Pagkatapos ng pagbabalik ng Panginoong Hesus, ikukulong po si Satanas sa loob ng 1,000 taon upang hindi na siya makapandaya sa mga bansa. Nasusulat po yan sa Revelations 20 verse 3. Pagkatapos, palalayain si Satanas, muli na naman siyang magliligali, ililangin niya ang mga bansa. Sa huli, lahat ng kaharian ni Satanas ay kukunin ng ating Panginoong Hesus at magiging kaharian na ito ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Yun po ang mangyayari. Kaya po, nag-overtime. No? Nag-overtime ang diablo para makaungos siya sa kanyang strategy. So be aware na may mga strategy po ang ating kalaban. Strategy against God, strategy against nations. Pangatlong strategy ng ating kalaban, strategiya laban sa mga di mananampalataya. Ano po ang strategy ng devil, ng diablo sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos? Ang strategy po niya, binubulag niya ang mga mata ng mga di nakakakilala sa Diyos sa mabuting balita ng kaligtasan. Saan po nasusulat yun sa Biblia? Sa Pangalawang Korinto, basahin po natin, Kabanatang 4, mga talatang 3 hanggang 4. Basahin ko po, kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga nagpapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Sino ang Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito? Ang diablo. Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ganyan po ang strategiya ng diablo. Bubulagin niya, no? Hindi makakarinig ng mabuting balita ang mga di mananampalataya. Hindi sila maniniwala. At sa gayon, hindi sila maliligtas. At kapag hindi sila maliligtas, mapapahamak po sila. Sabi po sa unang Korinto, unang kabanata, talatang 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Kaya nga po sa ating pagbabahagi ng ating salita ng Diyos, dapat din po intentional. Talagang sinasadya po natin na tayo magbahagi, no, ng salita ng Diyos, humayo, no, at ipahayag ang mabuting balita sa mga kakilala, kaibigan, mga kapitbahay, at sa lahat ng makakadaupang palad natin, kahit tayo ay nasa trabaho mismo. Intentional po. Samahan po natin yun ng persistence. Kasi po persistent din ang diablo na bulagin ang mata ng mga hindi nakakakilala pa sa Diyos. Strategiya po ng kaaway na mapiringan ang mga mata ng mga di sumasampalataya sa Diyos upang hindi sila maging kabilang, no, sa army ng ating Panginoon at hindi sila maligtas. Ganyan po gumalaw ang ating kalabang diablo. Ano po ang strategiya niya laban sa hindi mananampalataya? Dinadala niya po ang mga walang pagkakilala sa Diyos sa mga false religion. Mga huwad na relihiyon. Marami na po mga kulto ang sikat na sikat, no? Umeere pa sila sa mga social media. Kung hindi po kayo aware, buksan niyo po ang inyong pangdinig
buksan niyo po ang inyong mata at makikita niyo umi-ere pa sila sa social media. Mga huwad na relihim. Diyan po gumagalaw ang diablo sa mga hindi mananampalataya. Tatalikuran ng marami ang pananampalataya gaya ng nasusulat sa unang Timoteo, kabanatang 4, sabi po doon, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa huling mga araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na bullhid. Darating po tayo sa panahon ng mga false prophets. Darating po tayo sa panahon ng false religion, cults and occults. Pag hindi tayo naghanda at hindi tayo nag-aral, maaring masilo tayo sa estratehiya ng kaaway. Kaya po, araw-araw, linggo-linggo, nag-aanyaya tayo na dumalo kayo sa prayer and discipleship. Dumalo kayo sa prayer and devotion. Dumalo kayo sa fellowship. No? Para manatili tayong matatag. At hindi parang dinadala ng hangin kung saan umihip ang hangin, sabi ng Biblia. Ang magpapatatag sa ating pananampalataya, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. Paghahawakan natin ang salita ng Diyos, huwag natin bibitawan. Uunawain natin, ilalagay natin sa ating puso. Yun ang magpapatatag sa atin. Yun ang magpapatibay sa atin na hindi tayo mabubuwag ng mga kulto at mga false religion na umiere pa sa social media platforms. Yan po ang estratehiya ng kalaban natin laban sa mga di mananampalataya. Ibukan natin ang ating mga spiritual eyes para ma-observe natin ang galaw ng kaaway sa ating paligid. Galaw niya from nation to nation, mga galaw niya sa mga non-believers, at higit sa lahat, ano bang galaw? Ano bang estratehiya ng diablo sa mga mananampalataya? Ito po, para sa ating lahat. Paano ba gumalaw ang diablo sa akin at sa iyo? Ano bang strategy meron ang devil para tayo mahulog sa kanyang bidag? Huwag niyong sabihin, walang plano si Satanas sa ating mga mananampalataya. No, amen. Kahit pa man noon, makakakilala sa Diyos ang mga di mananampalataya, no? Makakakilala sa Diyos at tatanggap ang di naniniwala sa Diyos pag tayo ang nag-share ng mabuting balita. Amen. So, minsan, tinatali tayo ng kalaban, no? Sa ating mga bahay. Pupunta ka na lang para mag-share. Andiyan, haharangan ka, di ba? Haharangan ka ng diablo. Yung mga nagmi-mission, yung mga nagbabahay-bahay sa atin, nararanasan yung malamang yan. Diba? Gumagalaw si Satanas sa ating sariling mga sitwasyon. May mahusay na plano si Satanas para sa ating mga mananampalataya. Bakit? Alam niyang mahirap talunin ang mga mananampalataya na kasalig ang buhay sa Diyos. So dapat, ini-expect ko na mabuti at mahusay ang plano, ang strategy ng devil sa ating mga mananampalataya. Matinding strategiya. Bakit? Bakit dapat matindi ang strategy ng devil sa atin? Kasi alam natin na pag naging mananampalataya isang tao, maraming pagpapala, nakabukas sa atin, no? Ang mga regalong espiritual ng Panginoon na pwede natin gamitin, no? Laban sa Kanya. No? Sa buhay ng mga mananampalataya, 4 na strategy ang ginagamit ng diablo. Una, aatakihin tayo at inaatake tayo ng kaaway sa Word of God. Mismo yung ginagamit natin, no? Kung tayo atakihin ng diablo. Nariyang mag-aalinlangan tayo sa mga pangako ng Diyos sa kanyang salita.
Nari ang guguluhin niya yung pagkakaunawa natin sa salita ng Diyos. Ginagawa yan ng diablo. Kaya nga ba si Eva, di ba, nung siya ay tineb, no, nung serpent, anong sabi niya? Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag ko yung kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sabi niya. Sabi ng diablo. Inuudyo kanya si Eva. Sabi niya, talaga bang bawal hipuin? So, dinagdagan niya na, di ba? Dinagdagan na ni Satanas. Ang sabi lang ng Diyos, bawal kainin. Dinagdagan na ni Satanas. Totoo bang bawal hipuin? Kainin at hipuin? Ang prutas? Ang bunga ng punong kahoy na yun? Sabi dun sa, basahin natin yan, no? Sa verse 2 ng Genesis 3, sabi dun, maari namin, sabi ng babae ni Eva, maari namin kainin ang mga bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno ng nasa gitna nyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. O, ano dinagdag mo, Eva? Ang dinagdag niya, sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Sinabi ba ng Diyos yun? Hindi. No, amen. Ang sabi ni Lord, huwag niyong kakainin. So ito, no, yung Word of God. Inaatake tayo ng diablo sa Word of God. Binibigyan tayo ng doubt. Binibigyan tayo ng pag-aalinlangan. Kaya nga ba kailangan natin mag-aral mabuti ng salita ng Diyos para di tayo malinlang ng kaaway. Aatakihin tayo sa Word of God ng kalaban. So ano pang area ng buhay mananampalataya tayo bibirahin ng ating kalaban? Worship of God. Sa pagsamba natin sa Diyos, ang harangan ni Satanas ang manambahan tayo sa Panginoon. Yung pupunta ka sa church, paglinggo, hindi ba napansin? Laging merong aberya. Hindi na pupunta ako sa linggo, merong darating na bisita. Hindi na pupunta ako sa linggo sa church, pag pupunta ako sa linggo, merong problema sa bahay. Nagkakagalit kami ng aking mga anak, ng aking asawa. Diba? Doon po inaharangan ng diablo ang panambahan natin sa Diyos. Sa talatang 9 ng ating teksto, sabi po doon, sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Bakit ang harangan ng diablo ang ating pagsamba sa Diyos? Kasi ang gusto ng diablo, siya ang sambahin. Diba? Sa kababasa lang natin. Kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Ang sabi ng Panginoong Hesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin. Kung hindi Word of God, kung hindi worship of God, maaaring sa ating pagsunod sa Diyos. Doon tayo atakihin ng diablo sa ating walk with God. Gagamitin niya ang mga bagay sa mundo upang mahadlangan ang lakad natin patungo sa Diyos. Tutuksuhin ka ng kaaway sa mga makagundong bagay, mga temporal na bagay na magbibigay lamang ng panandali ang aliw, panandali ang saya, sa mga gawa ng laman. Doon po tayo tutuksuhin ng diablo. Balikan po natin yung Mateo 4, yung ating teksto, sabi po doon, tinukso ng diablo si Jesus, tandaan natin nangyari ito pagkatapos ng baptism ng Panginoong Hesus sa ilog Jordan. Sabi po doon, siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya'y nagutom. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ng tinapay ang mga batong ito. Ang appeal ng diablo sa ating senses. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos.
sa ating buhay, sisilawin po tayo ng dyablo na nasain ng mga makikinang na bagay sa mundo, ang masasarap na bagay sa mundo. No? Upang sa huli bumutaw tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Ganyan po ang strategiya ng dyablo. Kapatid, ano bang mga bagay ang ipagpapalit natin sa mga bagay na panlangit? Ano bang mga bagay ang sinasantabi natin na makalangit na gawain, makalangit na mga bagay? Dahil sa pinagpapalit natin sila sa kinang ng material na bagay. Sa oras na lang po natin sa Diyos, minsan ay ipagpapalit po natin sa mahabang oras ng paggamit ng mga gadget, pagsagot ng mga messages natin sa Messenger, pagtutok sa TikTok, pagsagot sa mga tumatawag sa atin. Minsan ay pagpapalit po natin sa oras natin ng pananalangin natin. Oras ng pag-share, oras ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Ganun po, gumalaw ang dyablo. Maraming oras po ang nasasayang na hindi natin ginugugol na maigi. Nasasayang po dahil dumating ang kapitbahay, may chika sa'yo, binitawan mo ano man yung binabasa mo. Humaba ng humaba yung usapan nyo hanggang sa nakalimutan ko na may binabasa ka pa lang. Biblia. Amen. Sabi mo sa katabi mo, uy, inaatake ka ba ng dyablo ng ganyan? Sabihin mo nga sa katabi mo, inaatake ka ba ng dyablo ng ganyan? Sabi mo, bitiwan mo na yan. Di ba? Ganun gumalaw ang dyablo. Hindi ba? Napakadali lang i-ano sa atin yun ng dyablo. Sa ating lakad sa Panginoon. Marami tayong pinagpapalit. Imbis na pumunta sa fellowship, nag-mall. Diba? Imbis na pumunta sa gawain, pupunta sa party ng kaibigan. Dagu! Dagu ng kaibigan. Nangingiti kayo, di ba totoo naman? Sa ating pong paglakad sa pananampalataya, yung walk natin sa Panginoon, marami tayong isinasabing tabi. Isa-sign. Narin din mga kapatid yung strategiya ng dyablo na aasa ka sa sarili mong karunungan at lakas at hindi aasa sa lakas na nanggagaling sa Diyos kapag nananalangin tayo at hindi tayo makahintay sa kasagutan ng Diyos. Ang tagal namang sagutin ni Lord yung prayer ko. Ano ginagawa natin? Tayo na ang nagdidesisyon, no? Tayo na yung bumidiskarte. Hindi tayo makahintay eh. Di ba? Aasa tayo sa sarili nating karunungan. Kasi hindi tayo makahintay. Aasa tayo sa sarili nating lakas kasi hindi natin mahintay yung sagot ni Lord. Lord, 10 taon na ako naghihintay na magiging kabiyak ng aking puso. Sasagutin ko na po siya. Kasi matanda na po ako, mag-5 na ako sa susunod na taon. Hindi tayo makahintay. Lord, magpapakasal na kami. Ba't hindi ko ba sumasagot? Itong petsa na to, ito na lang. Ginagawa natin tayo na dumidiskarte, sabi natin, Lord, ikaw na, itong petsa na to sa December 12, magpapakasal na ako. Hindi ka makahintay kay Lord. Sabihin mo, talaga magpapakasal na. Ikaw na ngayon na nag-convince kay Lord na, Lord, ito na December 12 na. Pag hindi ka looban ng Diyos, huwag nating ipilit. Amen? Kasi, minsan, maraming ginagawa ang Diyos na gawain na bago ka na
sagutin, kailangan ready ka na dun sa sagot ni Lord. No? Hindi siya sasagot sa'yo nang hindi ka pa ready. No? Kasi magiging mahirap para sa'yo ang consequence. Kaya, matuto tayong maghintay. Huwag tayong dumiskarte ng sarili natin. Kasi yun po ang strategiya ng diablo. Yung mawalan ka ng patience sa paghintay sa pinapanalangin mo sa Diyos. Wala ano pasa. So makakapasok po ang diablo sa ating personal walk with God kung hindi natin hihintayin ang kalooban ng Diyos. Nainip ka na ba kapatid? May pinapanalangin ka ba kay Lord ngayon? Na parang na-hopeless ka na? Na parang bibitaw ka na, Lord, ayoko na kang maghintay. Ako na lang gagawa ng paraan. Hindi po sa Diyos yun. Sa kalaban po. Amen? So, wag po ninyong sundin nyo. Hintayin po natin ang pag-yes ni Lord. Minsan matatagalan pero sure naman sasagot ang Panginoon. Hinahanda lang tayo ni Lord doon sa kasagutan na ibababa na. Amen? So, huwag tayong manghinawa. Maghintay tayo sa galaw ng Diyos sa ating buhay. Huwag natin ipagsapalaran ang personal walk natin sa Panginoon sa pagtalima ayon sa ating kalakasan at ayon sa ating karunungan. Huwag natin gamitin yung ating sariling knowledge, no? Karunungan natin para mag-desisyon po sa ating buhay. Ang gusto ng Panginoon, lahat ng area ng ating buhay nakasabit kay Lord. Ang gusto ng Panginoon, bawat galaw ng ating buhay, no? Araw ng ating buhay, isinasubmit natin sa Kanya, sa Kanyang paghahati. Amen? Gusto niyo ba yun? Bawat galaw nyo, kasama si Lord? Amen, di ba? Mas magandang kasama si Lord, kahit na kanino pa. Na best friend nyo, ano ba, sino namang attorney in fact nyo, mas maganda kasama si Lord. Kasi kahit kailan, hindi ka niya iiwanan. Hindi ka na iiwanan sa ere. Hindi ka na pababayaan. Amen. Kung hindi naman sa ating Word of God, kung hindi naman sa worship of God, kung hindi naman sa walk with God, maaaring sa ating work for God. Kung hindi ka na madadaan sa tatlong ito, dadaanin ka niya sa paglilingkod mo sa Diyos. Hello, mga nasa ministry. Diyan po tayo maaaring atakinin ng diyan. Kasama na po ako doon. Susubukan niyang pahintuin ka sa kanyang paglilingkod mo sa Diyos, sa aking paglilingkod sa Diyos, sa maraming kaparaanan. Amen? Nakaka-relate ba kayo mga kapatid? Maaaring gamitin ng diablo ang pagod mong katawan sa pagmiministeryo para ma-discourage ka at panghinaan ka ng loob. Nagbabahay-bahay ka ba? Sinasabi mo, ang hirap namang maglakad, ang layo-layo. Kung ba ako pupunta sa bundok ng Sitio Suha para mag-minister? Ginagamit yan ng diablo. Maaaring ang iba to sa'yo na hindi ka karapat-dapat na maglingkod. Sino ka ba? Hindi mo makasalanan ka din? At sabihin sa'yo yun, kapatid. Kapamukha na sa'yo na makasalanan ka. Hindi ka pwedeng mag-ministeryo. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos. Wala kang cake. Wala kang karapatan. Sabihin mo. Kung hindi naman karapatan, wala kang kakayahang maglingkod. Wala ka namang boses, kakanta-kanta ka pa. Diba? Mga ganon. Tapos, pautal-utal ka naman magsalita, nagsishare ka pa. Diba? Mga ganon. Yun yung mga pakulo ng away. Kaya huwag kang batingan, kapatid. At ang ating Diyos na nasasandalan, matibay na matibay. Hindi tayo ilalaglag ng Diyos. Amen? Amen? Kung hindi naman ganun ang pag-atake sa'yo, baka dahil sa karakter mo, na hindi mo pa rin nababago hanggang ngayon. Dapat naman
kapag sinabi sa'yo ano sa'yo ng diablo, iiyak ka ngayon. Ayoko na, hindi na ako magtuturo sa mga bata. Kaya naman, minsan naman kung kailan masigla ka na sa paglilingkod, busy ka na, talagang high na high ka na sa paglilingkod, mawawala naman yung focus mo sa paglilingkod dahil mawawalan ka na ng time sa ating teams. Isa rin yung strategy ng kaaway. Yung sobrang busy ka na, mula Monday hanggang Saturday, nasa church ka. Ano nangyari? Wala ka ng time of devotion. Ano kayo? Strategy din ng kaaway. Bibigyan ka ng maraming assignment. Hindi ka na maganda ugaga. Monday, mag-ministry ka sa mga bata. Tuesday, kasama ka sa prayer and devotion. Thursday, pupunta ka sa bundok ng Sitio Suha. Paapat, magpipiding kayo. Friday, mag-join ka ng fellowship ng mga kananayan. Saturday, magpa-practice kayo sa music. Saan para kayo? Diba? Strategy din ng kaaway natin. Yung work natin sa Panginoon, gagamitin niya para ilaglag tayo. Kung hindi nila madadaan sa Word of God, sa worship for God, sa walk with your God, sa work natin para sa Panginoon. Gagawa siya ng maraming kaparaanan para masigo ka na. Yung gambahang pag-atake sa ating paglilingkod ng kaaway, gagawa rin siya ng kaparaanan para magkabahabahagi ang miyembro ng iglesia. Amen ba doon? Simpleng, maanghang na salita. Nakarating kay Sister A. Pinunta kay Sister B. Pinunta kay Sister C. Pagdating kay Sister D, naku, malaking usok na. At malaking apoy na. Diba? Ay naku, strategy. Effective na effective yan kahit dito sa ROG. Amen ba doon? Kaya, watch out. Yan po ang strategy ni Satan. Paggagalit-galitin tayong mga mananampalataya. Dati, hindi kayo mapaghiwalay. Sa isang simpleng, maanghang na salita, lumabas na ng iglesia yung isa. Amen? Huwag po tayong pumunta sa ganang kalagayan. Matuto tayong magmahal ng tunay sa ating mga kapatid. Ano man ang pagkukulang, ano man ang naging kasalanan sa atin ng ating mga kapatid. Buong puso natin tanggapin na tayong lahat may kamalian, na tayong lahat may pagkukulang. Amen? Amen. Tayo ay patuloy na binabago ng Diyos. Amen. Tayo ay patuloy na binibigyan ng bagong puso ng ating Panginoon. Mananan tayo na gagalaw ang Diyos. Laging gagalaw ang Diyos. Umasa lang tayo na ang Panginoon, no, ang magbubuklod-buklod sa atin. Nagkakaroon man tayo ng, ano yan? Pag-aaway ng paminsan-minsan. Huwag nating hayaan na lumaki yun. So yung ibang mga mananampalataya ng kapatid, pag narinig nyo at hindi maganda, stop na! No? Stop na! Huwag nang i-entertain. Huwag nang paratingin sa kabilang kapitbahay. Huwag na. Tigilan na. Sansalain na natin. Stop na. Kasi strategiya po yun ni Tanim. Ganun po siya gumalaw. Gusto niya, hindi tayo maging friends lahat. Amen. So, po sa ating konklusyon, Satan's strategies are varied and powerful as he works to oppose God. Napakaraming strategiya ng ating kalaban. He has strategic plan for the nations, for the unbelievers, and even for the believers. So marami siyang strategy. Ang kanyang battle plan, busog na busog. Kaya madalas, no, biktima tayo. Pero hindi tayo maaaring manatiling biktima. Kasi sabi ng Panginoon, we should be victors, not victims. And the good news is, sabi ng Word of God, no weapon formed against us
shall prosper. Wala pa, no? Hindi hayaan ng Panginoong Diyos na mangyaring ganyan at manatiling ganyan na tayo ay maging biktima. Sabi po sa Isaiah, ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo at masasagot mo ang mga ibibintang sa iyo. Ang lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. We will always be victorious. Huwag lang tayong lumitaw sa Panginoon. Oo, inaalaw tayo ng Diyos na tuksohin ng kaaway. At minsan, yun yung kaparaanan ng Diyos para lalo tayong tumibay, no, sa ating pananampalataya. Ginagamit yun ng Diyos para ma-realize natin. Kailangan tugtugin muna tayo ng Diyos minsan di ba? Para makita natin, no, yung kamalian natin. So God allows tempting. Gaya ng pag-allow niya na tinempt ang Panginoon Jesus, di ba? God allows tempting for our benefit. Gaano man kaliit, gaano man kalaki ang struggles natin, sabi ng salita ng Diyos, hindi kailanman magtatagumpay ang sino mang gustong gumawa ng masama laban sa mga nananalig sa Diyos. Amen? Tandaan natin ang spiritual warfare na ito ay laban ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay para sa atin. Ang Diyos ay ang matapat na nanalo. Kaya huwag tayong panghinaan o mawala ng pag-asa o panghinaan ng loob. Hindi naman tayo kakayaan ng Diyos, hindi ba? Na basta lamang sumuong sa gera ng ating pananampalataya sapagkat kasama natin ang Diyos sa ating gera. Sabi nga natin, the battle is the Lord's. Sabi pa dito, be sober, be vigilant, be steadfast in the faith. Sabi po, maghanda, magbantay, magpakatatag tayo sa pananampalataya. Sabi po sa Mateo, sa ating text, sabi doon, kaya sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat ang Panginoong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng diablo, dumating naman ang anghel at siya'y pinaglingkuran. Ang sabi po dito, resist the devil and he will flee from you. Susunod pong pagtalakay natin, no? Pag-uusapan naman natin ang strategiya ng Diyos, God's battle plan. Ito na po yung paghahanda natin sa ating spiritual warfare. Kaya po, sa conclusion natin ngayon, maghanda, magbantay, lumaban tayo, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Amen? Tayo po ito ngayon. Umawit muna tayo sa Diyos bago tayo manalangin. Ang Panginoon po nating Diyos, kailanman hindi tayo bibitawan. Nananalig po kayo na kahit kailanman bilang mananampalataya, nariyan, lagi ang kamay ng Diyos na yayakap sa atin. Pag minsan medyo gumigilid na tayo, no? Nariyan ang pag-akay sa atin ng Diyos. Huwag lamang tayong bibitaw sa Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Amen? Napakabuti ng ating Diyos. Kaya, lagi tayong manahan sa kabutihan ng Diyos na kailanman hindi makakapanig sa atin ang puwersa at estratehiya ng kaaway. Marami mang strategy si Satan. Marami man siyang battle plan against sa atin. Hindi yan kailanman makapapanatid. Sa battle plan ay nanda ng Diyos para sa atin. Yan ang susunod nating pag-uusapan. Katahan natin ang Diyos. Express natin sa Kanya ang dakila niyang kabutihan para sa isa. Amen. Sige po, nagkamit po natin ang pag-awit nito mula po sa ating mga puso. Hallelujah. Napakalumang kanta na ko, pero tunay naman po ang mga lyrics ng awitin ito ay totoo sa ating mga buhay. Tunay, Panginoon, Ikaw ay napakabuting Diyos.
Dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Na-bless po ba ang bawat isa sa atin? Amen. Amen. Ngayon po, papalayan naman po natin ang ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, minsan, ito pong pagbibigay, minsan nagagamit din po ito ng Diablo. No? Minsan, yung kamay po natin ay katulad po ni Manny Pacquiao. Pero purihin ng Panginoon, ang bawat isa po sa atin ay tunay nga na may bukal na kalooban upang magbigay sa ating Panginoon. Dito po sa ating pag-aaralan sa umaga pong ito po ay napaka-basic. Amen. Alam ko po na alam na po natin itong verse na to. No po? Kaya dito po sa John chapter 3 verse 16. No po? Alam ko po na alam niyo po ito. Sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No, minsan po, sa bawat isa po sa atin, no po, kapag bubulay-bulayan po natin ang salitang ito, no po, ito po yung binigay po ng ating Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? No, ang Diyos po ay unang nagbigay sa atin. Amen? Sino po ang binigay ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin? Kundi po si Jesus. Amen? Siya po ang kaisa-isang buktong na anak na ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa. Ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sa bawat isa po sa atin, ano po, tignan po natin kung bakit po ibinigay ng ating Panginoong Diyos ang ating Panginoong Jesus. No, kasi po ang bawat isa po kailangan po ng kaligtasan. No po, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen? Kung makikita niyo po, napakaingat po yung binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, ang buhay po ng ating Panginoong Jesus. No, katulad din po ni Amang Abraham na kung saan ibinigay po, no, at sabi po ng ating Panginoon kay Abraham na Abraham, dalhin mo ang iyong anak na si Isaac doon sa bundok na kung saan ito ay ialay mo sa akin. No? Tignan niyo po yung mga bagay na yun. No po, si Sarah at si Abraham po ay parehong baog. No? Pero pinagkalooban sila ng ating Panginoon ng anak. No? Pero bakit ganun? Kung iisipin po natin, kung ako po si Abraham, no? Sasabihin ko sa ating Panginoon, bakit mo ibinigay sa akin ito kung i-offer ko lang naman sa iyo? Pero may magandang purpose po ang ating Panginoon. Kaya, kung kaya ini-offer niya kay Abraham ang kanyang kaisa-isang anak. No? Kung saan, pinakamainam ibinigay ni Abraham sa ating Panginoon. Ganun din po sa buhay po natin. Na po, bawat isa po sa atin, nais ng Diyos na mainam yung ipagkaloob po natin sa ating Panginoon. Amen? Agree po ba kayo doon? Amen. Sige po, alam ko po na ang bawat isa ay magbibigay ng kanilang kaloob, mainam at kasiyasiya sa ating Panginoon. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin, tumikit tayo at tayo po'y mananalangin. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, God. Dalahin po, Panginoon, na ang bawat isa o Diyos na magbigay, Panginoon, ng mainam, Panginoon, sa iyong gawain, O God. Lord, dalahin ko, Panginoon, na papalain mo pa, Panginoon, ang bawat isa na magbibigay at hayaan mo, Panginoon, ibalik mo ito pa sa kanila ng siksik, digdig at nag-uong araw. Ama, maraming salamat po, maging Panginoon, sa mga salaping gagamitin mo, Panginoon, madidig mo, Panginoon, gamitin mo ito, Diyos. Hallelujah, sa ikalalawak lamang ng iyong kaharian dito sa lupa, O God. At hayaan mo, Lord, ingatan mo, hallelujah, ang hawak, Panginoon, ng salaping ito, Diyos. Lord, patuloy mo siyang itago sa iyong likuran lugar at magamit lamang, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Balutan mo ito ng iyong banal at makapangyarihan mo dugo. Kaya Lord, minsan pa, tanggapin mo ang lahat ng papulit pa sa salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Sige po, magbigay na po tayo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Baging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makamit ka. Sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-ibig dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makamit ka. Sa'yo ay pumisan. Tuwagin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-ibig dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makamit ka. Sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ngayon, sendahan po natin ang ating gawain. Bago manalangin, kita niyo yung katabi niyo? Andiyan pa ba sila? Andiyan pa ba? Sige, manalangin na tayo